Celine's POV. Napakurap-kurap ako ng ilang beses, tila naninibago. Nang akmang susubo si Lucas ay nagtanong ako. Anong nakain mo? Tinasan niya ako ng kilay at saka inismiran. What do you mean by that? Lumunok ako ng 2 beses bago sumagot. Nung nakaraan kasi ay halos hindi mo ako pansinin. Hindi tayo sabay kumain at hindi mo man lang ako kinibo. Tapos ngayon, ay inaya mo kong kumain at ikaw mismo naglagay ng pagkain sa plato ko. Parang hangin lang ako sa paligid ni Lucas. Nararamdaman niya ang presensya ko, oo, pero parang hindi niya ako nakikita. Nanikintab mata ni Lucas na parang sinusuri niya ako. Then, what's your point? Nanuyo ang lalamunan ko sa tanong niyang yun. Naninibago kasi Kanda utal-utal kong sagot. Saka nag-iwas ng tingin. Humalakak naman si Lucas na siyang ikinakunot ng noo ko. Anong nakakatawa dun? Silly girl, he smirked. Napalabi ako't nagbaba ng tingin sa pagkain. Hiniwa ko sa maliit yung beefsteak bago sinubo. Pinapanood naman niya ako. Nag-iwas muli ako ng tingin. Naiilang ako. Bakit ba niya ako tinititigan ngayon ni halos hindi niya ako tapunan ng tingin noon. Pwede mo namang sabihin sa akin kung gusto mo akong makasabay kumain Sabi ni Lucas habang pumupungay ang mga mata niya. And I'm sorry my wife for being a reckless husband. I'm just busy working for our future. Nahulog kong kutsara at tinidor kaya umalingaw-ngaw ang tunog nun sa buong kusina. Imbis na pulutin yun ay napatingin ako kay Lucas na matama na nakatingin sa akin. What did you just say? He frowned with my question. I said, I'm sorry, okay? No, hindi nang gusto ko marinig. You called me what? I was looking desperately at him with hope glistening in my eyes. I'm hoping that I hear it right, na hindi lang ako pinaglalaroan ng isip ko. Natigilan si Lucas saglit sa kapiling umiti sa akin. My wife? Why? Do you have any problem with that? Mahina siyang tumawa at kinindatan ako. Asawa naman kita. Nanlaki ang mga mata ko. Anong? Tinakpan niya ang bibig ko gamit ang kamay niya. Pasimple ko naman yung inamoy saka napapikit. Ang bango ng kamay niya. He told me to keep quiet. Huwag ka na magreklamo, okay? Asawa kita. You're mine. I'm yours and you are my wife. He even emphasized the word, my wife. Marahan naman akong tumango. Hindi ko alam pero may kung anong nagrambulan sa loob ng tiyan ko. Naninibago talaga ako. Pagkatapos namin kumain ay si Lucas mismo nagpresentang maghugas ng pinagkainan na nakapagtataka para sa akin. Hindi ko rin alam kung alam ba niya kung paano gawin yun. Ako naman ang gumagawa nito Pamimilit ko. Concern lang kasi ako sa mga babasaging plato at baso. Baka kasi mag-slip yun sa kamay niya at mabasag. No, I insist. Go upstairs and wait for me there. We will talk. May pinalidad ang boses na sabi ni Lucas habang nakatingin sa akin. Pero, I look at the plates and then at his face. Pero what? Aangal ka na naman? Asawa kita kaya kapag sinabi kong akong maghuhugas, ako masusunod, okay? Malumanay ang boses niya. He even kissed me my forehead. Sa huli pumayag na lang ako at tumakyat sa kwarto ko. Hindi kami tabi matulog, hiwalay kami at may sarili siyang kwarto at meron din ako. Hindi ko rin alam kung bakit pero siya ang nagsuggest nun. Nang tanungin ko naman siya ay baka 3 na yung lumabas. And I don't want that yet to happen. It's too early for that and ayaw kitang biglain. Yun lang ang sagot ni Lucas na hindi ko naman maintindihan. 3 raw kaming lalabas? Paano yun? May isa sa amin na mahahati sa 2? Parang tanga. Pero mag-uusap daw kami. Ano naman pag-uusapan namin? At saan naman kami mag-uusap? Dito sa kwarto ko? Pero ang sabi niya ay bawal daw kami sa isang kwarto. Ang gulo niya, promise. Nagpalit na lang ako ng puting sando at pajamang kulay krema na may SpongeBob na design. Humiga ako sa kama ko, inon ng flat screen na TV sa harapan ko. Kung hindi ako nagkakamali may TV dito bawat kwarto. Kasamang guest room, ano pa bang aasahan ko? My husband is a billionaire, kaya dapat na ako masanay. He can even buy the world if he wanted to. Nilipat ko yun sa Cartoon Network at tuwang-tuwa ako nang
Phineas and Ferb ang palabas. Hindi porket 26 na ako hindi na dapat ako pwedeng manood ng ganoon. Wala namang pinipiling edad ang panonood ng cartoons. Isip bata na kung isip bata, pero ano bang paki nila? Ako naman yung manunood, hindi sila. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto't nilawanan si Lucas. Nagtaka naman ako. Anong ginagawa niya rito? Pinagmasdan ko siya. Nakaputing sando lamang siya at khaki shorts. Ano ba yan? Ang gwapo pa rin. Kahit yata punit-punit na damit at madungis na pantalon ng suot ni Lucas ay babagi at madadalan niya. Napansin ko ring bagong ligo siya kasi basang buhok niya. Naglakad siya papalapit sa akin at nanood sa ilong kong amoy niya. Napanguso ulit ako. Ang bango. Kahit naman yata hindi siya maligot pawisan ay mabango pa rin. Malinis din siyang tignan kahit na may kaunting balbas siya sa muka. Mas lalo lamang siyang gumwapo dahil doon. What are you watching? Tanong ni Lucas kapag kuwan. Binalingan kong pinapanood ko at napangiti ng bumungad sa mukha ko ang mukha ni Vanessa at Ferb na magkasama. Phineas and Ferb, simpleng sagot ko. You're already 26 yet you're still watching that? Taas kilay na tanong niya sa akin. Napairap naman ako. Why do you care? It was me who's watching. Not you so. Humalakak naman si Lucas pero hindi ko siya pinansin. Pinukus kong paningin ko sa panonood ko dahil nadidistract ako sa presensya niya. Tut? Natatawang tanong ni Lucas na parang may sinabi akong katawa-tawa. Sinaman ko siya ng tingin bago nagsalita. My mommy said if I want to say bad words, I should replace it with tut. Instead of saying the word, she also said that cussing's bad. That's why. Inosente kong paliwanag. Yun ang sabi ni mami nung bata ako. Pinapaniwalaan ko pa rin hanggang ngayon. Tama naman siya kasi. Masama ang nagmumura pero minsan pagalit ako ay napapamura ako o kaya naman minsan ay nadudulas ako. Yun lang ang sagot niya, tinigil ng pagtawa, ngunit ngayon ay nakangitin na siya. Nangakmang uupo si Lucas sa kama ko, pinigilan ko siya. Stop! What? His forehead was creased together. You said that we shouldn't sleep in the same room. So what are you doing here in my room? You have your own. Why are you here? Sabi ko habang nakataas pa rin ang palad ko. Napatiin bagang naman siya. Ano? We will talk, kaya umusog ka. Wala naman akong nagawa kung hindi umusog. Naupo naman si Lucas sa tabi ko. Habang ako'y tinuloy ang panonood. Kita ako sa gilid ng mga mata kong pagsulyap niya sa akin, ngunit pinagsasawalang bahala ko lang yun. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Nakakainis naman. Akala ko ba mag-uusap tayo? Hindi ko napigilang magtanong. Ang sabi niya kasi, mag-uusap daw kami pero bakit hindi siya nagsasalita? Gusto ko nang matapos ang pag-uusap namin dahil naiilang ako. Nadidistract ako sa tingin niya at alam ko namang naka-on yung aircon pero naiinitan ako. Nang humarap ako'y nagtama muli mga mata namin. Napaawang labi ko ng aksidenteng bumaba ang tingin ko sa mga labi niya. Napalunok ako na nag-form yun ng ngisi. Pakaramdam ko'y mas lalo ako nainitan. Para kasing may kung ano sa labi niya na gusto kong matikman. Gusto kong mag-iwas ng tingin pero hindi ko magawa. Ayokong gawin. Ilang sandali pa hinawakan ni Lucas ang bewang ko at kinandong yun paharap sa kanya. Hindi ako tumutol at hinayaan siyang gawin ang gusto niyang gawin sa akin at sa katawan ko. Dinampian muna niya ako ng halik sa labi bago humiwala at hinanap ang mata niya ng mga mata ko. What are we going to do? Kinakabahan kong tanong habang nahihiyang nakatingin sa kanya. Ngumisi si Lucas. Our honeymoon. Honeymoon? Hindi ba't yun ang ginagawa ng mag-asawa pagkatapos ng kanilang kasal? Pero walang nangyari sa amin nun dahil hindi niya ako pinapansin. Kung ganun ay ngayon kami mag-honeymoon? Maglalabing-labing, ganun? Mas lalong napaawang ang labi ko sa naisip kong yun. I look at Lucas and still when I saw that his eyes were burning with desire, unti-unti ako lumunok at ako na mismong yumuko upang sakupin ang labi niya. Celine, I feel hot. That's what I'm feeling right now. The feeling is nostalgic at para ako may iyak na matutuwa na ewan. The way he moved, his lips while caressing my body. The unfamiliar sensation na para ba akong kinukuryente. Hindi ko napigilang mapadaing ng kagating ni Lucas ang pang-ibabang labi ko. This is new to me. Ninood, basa o rinig ay wala akong kaalam-alam. Someone says I learned from the experience na lang. He bit my lips making my mouth parted in shock. He got the chance to insert his tongue inside. The way he kissed me was like a drug. It was addicting.
Napaungol ako nang magsimulang bumaba ang halik niya hanggang sa tumigil yun sa leeg ko. And bite that sensitive part of my skin. Paulit-ulit yun at paniguradong bukas makalaway hindi pa rin maaalis ang marka doon. Mas lalo ako napadaing nang humaplos ang kamay niya pababa hanggang sa makarating yun sa pinakaiingat-ingatan kong nasa pagitan ng mga hita ko. I groaned para akong nakikiliti. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Kahit natatakpan pa yung padya, may ramdam na ramdam ko pa rin ang nakakakiliting init na nagmumula sa haplos ng mga kamay niya. Do you like it? Tanong ni Lucas habang kinakagat-kagat ang sensitibong parte ng tenga ko. Nakakagat labi akong tumango. Hindi ko magawang tumutol sapagkat gustong-gusto kong init na kanyang pinapadama. Ilang sandali pa'y wala na akong saplot ni isa. Walang kahirap-hirap ni Lucas yung nahubad mula sa akin. Napatingin ako sa kanyang mga mata. Punong-puno yun ng magkahalong pagkamangha at pagnanasa habang nakatingin sa katawan ko. Sinong hindi magnanasa? Hindi sa pagmamayabang pero may pagyayabang ako. Mas lalong uminit ang nararamdaman ko. Pati na rin ang paligid ko para akong binilad sa tirik na araw. Lahat na pinaramdam ni Lucas sa akin ay ngayon ko lamang naranasan. Hanggang sa tuluyan niya na akong angkinin. Dahil siguro sa pagod ay bumagsak si Lucas sa harapan ko. Habang may ngiti at satisfaction na nakaukit sa labi. Nagpahinga lang kami at saka tinuloy muli ang pagpapakasarap. Hanggang sa inabot kami ng umaga ay hindi niya pa rin ako tinatantanan kahit mahapdi na. Nagising akong wala na si Lucas sa tabi ko. Agad naman akong pinamulahan ng maalala kong ginawa naming kagabi. Nakakahiya? Alam kong normal lang na mangyari yun dahil mag-asawa naman kami. Pero nakakahiya talaga. Lalo na kapag bumabalik sa isipan ko kung gaano ako kaingay kagabi hanggang umaga. Babangon na sana ako para maligo nang mapaigik ako sa sakit dahil mahapdi ang pagitan ng mga hita ko. Ang sabi ni Lucas kasi mag-uusap lang kami. Ayaw ko man ay tinawag ko pa rin siya. Kailangan ko maligo dahil nalalagkit ako. Humahangos naman si Lucas na pumasok sa pinto. What is it, wife? Tell me where it hurts, Celine. Napatawa ko sa pagkakataranta niya, ngunit kapag kuwan ay napangiwi ng maramdamang muli ang kirot sa harapan ko. Dahan-dahan akong tumingala sa kanya. Can you carry me to the bathroom? I can't walk. I feel sore down there. Mahina akong sambit bago nag-iwas ng tingin dahil nakita kong pangisi niya. Oh, you feel sore down there? Is it because of me? May bahid na pangaasar ang boses niya. Napanguso na lang ako kapag kuwan at sinamaan siya ng tingin na ikinatawa lamang niya. Nahihiya na nga lang ako eh. He carried me bride style hanggang makapasok kami sa CR ay nihiga niya ako sa bathtub at siya na rin mismo tumimpla ng tubig. Pinatakan niya ng vanilla scent bago hinaplos ang buhok ko. Gusto mong ako nalang magpaligo sa'yo? Hirit pa ni Lucas. Agad ko naman siyang sinamaan ng tingin. No, I hate you. Get out! Sigaw ko. Masyado na siyang namimihasa. Aba, katatapos lang namin na halos magdamag kanina Umakto naman siyang nasasaktan habang nakahawak sa dibdib niya. You hate me? My wife hates me? I scoff. Imbis na patuloy siya, pinikit ko na lang mga mata ko at hindi na siya pinansin pa. Gusto ko matulog muli habang nakababad sa tubig, nare-relax kasi ako. Rinig kong pagbuntong hininga ni Lucas. Ramdam ko rin ang pagdampi ng labi niya sa noo ko bago naglakad palabas. Muli bumilis na naman ang tibok ng puso ko. Nakakapanibago ngunit ang gaan sa pakaramdam. At mula nang ikasal kami ngayon lang ako nakaramdam ng ginhawa. Ginhawa lalo na kapag si Lucas ang kasama. Simula nang may mangyari sa amin ay dikit na si Lucas ng dikit sa akin. Lumiliban na rin siya sa kanyang opisina dahil ayaw daw niya akong maiwang mag-isa sa aming bahay. Sa isang kwarto na rin kami natutulog dahil yun ang gusto niya. Napangiti ako. Masyado siyang hands-on sa akin. Pati ang paghuhugas ng pinagkainan na siya na rin ang gumagawa dahil ayon sa kanya ayaw daw niya ako mapagod. Ano bang nakakapagod sa paghuhugas ng pinagkainan? Kakunti lang naman yun dahil kaming dalawa lang. Pero syempre, ako pa rin nagluluto dahil hindi si Lucas marunong sa gawaing yun. Naalala ko tuloy ang nangyari kahapon. Matulin ako napabalikwas mula sa pagkakahiga dahil may naamoy akong kakaiba. Amoy na parang may nasusunog. Sa kabay napatingin ako sa tabi ko't napansing wala si Lucas doon. Saan naman kaya nagpunta? Dahil sa pagmamadali tanging roba lamang ang nasuot ko bago bumaba. Dinala ko mga paa ko sa kusina at doon ko nakita si Lucas na nakakangiti.
Idinala ko ng mga paa ko sa kusina at doon ko nakita si Lucas na nakangiti habang nagluluto. "What are you doing?" Tanong ko dahil umuusok ng frying pan dahil sa lakas ng apoy na nagmumula sa stove. Nakangiti naman siyang humarap sa akin na para bang hindi nasusunog yung niluluto niya. Pagkatapos ay proud na proud pa siyang nagsalita. "I am cooking a breakfast for you, Celine." Napatampal naman ako sa aking noo at lumapit sa kanya. Halos mapapikit ako sa amoy ng niluluto niya. Takang-taka naman si Lucas na tumingin sa akin nang patayin kong stove at sinarang tangke. Muli na pasulyap ako sa niluluto niya. Hindi ko na mawari yun dahil halos mangitim na. "Ano yan?" tanong ko. Ngumiti siyang bigla na ikinangiwi ko. "That's scrambled egg, Celine. See, I already know how to cook." Napahilamos ako sa mukha dahil sa frustration. Huminga ako ng malalim at saka kinalmang sarili ko. Malapit ko nang masigawan si Lucas sa totoo lang. "It doesn't look like an egg to me." "Gosh, throw that away, Lucas. Ang baho ng amoy." Pinilit kong pakalmahin ang boses ko kahit papaano dahil ayaw ko siya masaktan. Nakita ko naman ang pagkalukot ng mukha niya. Lumaylay din ang kanyang mga balikat bago tumungo. "I'm sorry. I just want to cook for you even though I don't know how." May hinang boses na paumanhin niya. Nakonsensya naman ako bigla kaya naglakad ako papalapit sa kanya at niyakap siya. "Hey, it's okay. Wag mo nalang ulit-ulitin. It's my obligation to cook for you because I'm your wife, not the other way around." Ramdam kong paghigpit niya sa yakap ko at rinig kong pagbuntong hininga niya. "I'm sorry, Celine. Please forgive me." Napatawa naman ako. "Forgiven? Now sit there, wait for me and I will cook our breakfast, okay? Please behave." Utos ko para naman siyang maamong tutang, sumunod at tahimik na umupo. Napatawa ako nang maalala kong muli yun. "What are you thinking again? Is it about what happened yesterday?" Nakangusong tanong ni Lucas sa akin. "No." Tanggi ko dahil paniguradong maasarang naman siya. Napangiti ako nang yakapin niya ako at sinubsob ang ulo niya sa pagitan ng balikat at leg ko. Nagpapalambing ang loko. Ilang sandali pa kami sa ganong posisyon nang tumunog ang cellphone ni Lucas. Narinig ko siyang umingos na tila naiinis. "What?" Tanong ni Lucas sa walang buhay na boses. Hindi ko naman marinig ang sagot ng nasa kabilang linya kaya pinagmasdan ko na lang siya. Kumunot ang noo niya na para bang hindi nagustuhan ang sinabi ng kausap. "What? How?" Sumulyap sa akin at ninitaan ko naman siya. "Okay, I'll be there in 10 minutes. Hinalikan ni Lucas muna ako sa labi bago tumayo. "Wait for me here, okay? Don't go outside, please." Tahimik lang akong tumango. Kinuha niya susi ng kotse sa nightstand sa gilid ng kama bago naglakad palabas. Napabuntong hininga ako sa kanapatawa. Hinahanap na siguro siya ng kumpanya. Ilang araw din kasi siyang hindi pumasok dahil sa akin. Bumabawi raw siya dahil hindi niya ako pinansin noong unang linggo namin. Sigurado natambakan na yun ng trabaho at mga pipirmahan at iba't ibang uri ng mga papeles. Si Lucas ang CEO ng kumpanya nila at kumpanya namin. Siya lahat ang nagmamanage noon at hindi ko alam kung paano niya yun nagagawa ng hindi nalilito. Wala naman akong gagawin kaya tinawagan ko na lang sila mami at daddy. Ilang linggo ko na silang hindi nakakausap at baka nagtatampo na mga yun. Ang bilin pa naman nila sa akin ay tawagan ko sila kaagad pero hindi ko nagawa. "Hello mami!" Masayang bati ko na makita kong mukha niya sa screen. "Oh my God! Honey, come here!" Sigaw ni mami habang humahagikik. Narinig ko pang pag-what is it ni daddy. "Oh come honey, it's Celine. Don't you miss her?" Napatawan naman ako para silang bata. Kapag kuwan ay nakita ko na silang dalawa. Kahit sa screen ko lang sila nakita ay parang kaharap ko lang sila. "How are you mom and dad?" "100% okay my princess. How are you?" Si daddy yun. "How's married life?" Sunod na tanong naman ni mami. Malawak naman akong ngumiti. "Okay lang po." "Masaya ka naman anak?" Puno ng pag-iingat na tanong ni mami sa akin. Naalala ko tuloy noong unang sinabi nila sa akin na ikakasal na raw ako. "I am very happy ma'am. Thank you to the both of you." I sincerely sad and smiled. Rinig ko naman ang paghikbi niya sa sinabi ko kaya niyakap siya ni daddy. "Oh," tudyo ko dahil ang sweet nilang tingnan. Nasa 50 na silang dalawa pero para pa rin silang kabataan kapag umakto. Minsan ni para na akong nilalanggam dahil PDA sila at sobrang sweet na para bang maya-maya lang mawawalay na sila sa isa't isa. "Pwede ka bang magkwento anak?" Tanong sa akin ni daddy na nakangiti habang inaalo si mami.
Humugot ako ng hangin at binugayon bago sinimulang magkwento. Wala naman akong tinatago pagdating sa kanila. Wala lang, hindi kasi ako sanay na magtago at mag-keep ng saloobin sa sarili ko. Mahihain ako pero pagdating sa mga magulang ko ay daig ko pang isang libro sa dami ng salitang lumalabas sa labi ko. It was hard at first because he didn't talk nor glance at me. Panimula ko na kinukunot noon ni Daddy, napangiti ako sa naging reaksyon niya. Sila man ang may gustong ikasal ako'y alam kong mahal na mahal pa rin nila ako at ginawa nila yun para sa akin, para sa ikakabuti ko. Hindi kami sabay kumain, minsan noon na si Lucas o kaya naman minsan ay ako. Until one day he asked me to eat with him. Hindi pa ako nakagalaw nung una dahil hindi ako makapaniwala. Kwento ko sa aking mga magulang. At dito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabadata. Maraming salamat po at keep safe everyone.